So thank you pala sa mga dumalo dito sa atin, no, from our friends from the press. Thank you so much kasi kita yung performances namin and na-bless namin ang inyong afternoon with very lovely music. So yun, thank you po. Ako po, syempre, maraming salamat po sa inyo sa pagbigay niyo po ng oras at panahon sa amin ni Seb and na ma-share po namin sa inyo yung bago naming single. So again, sa lahat po ng members ng ating press, maraming salamat. And hello po, kasi kasama ko po kayo sa workshop. Naalala ko po. Hello, good to see you po. Acting po ito kay Miss Anna. Alright, thank you, Seb and Jennifer, for sharing your talents to the world. And now, I'm pretty sure our dearest friends from the press are going to know more about your respective songs. So, without further ado, let's continue the chit chat and proceed now to the question and answer portion of this afternoon. So, today we are now opening the floor to the press. So, let's start first with Ruel Mendoza of Pangmasa. Yes, thank you. Good afternoon. Si Jen, kinakabahan mo sa suot mo. Pasensya na po. Oo, okay ka naman. Pinagtatalunan nga po namin kung dapat ba may stocking store or wala. Pero ako po ay sports. Uy! Ayun, sige. Okay naman. Hindi ko naman nakikita. Well, anyway, Jennifer, ngayon lang kita narinig ng live because before sa Zoom lang tayo nagkakausap-usap eh. Ngayon, live, ang boses mo pala, no? It's ang lakas, no? Very power diva ka pala. So, ikaw ba nag-try ka sa theater, musical theater, dahil yung boses mo yan, pasok yan sa mga sa mga musical theater? Hindi pa po, pero isa rin po yan sa mga hopefully pinapangarap po natin na experience. Kasi wala po talaga din akong background sa acting. Nagkaroon lang po ako ng acting experience nung nag-GMA na po ako. Thank you so much, GMA. So hopefully po, ngayon na medyo napapamahal na po sa akin ng pag-arte, isa rin po yun sa mga ini-encourage sa akin. Isa po si Miss Anna sa sobrang supportive sa amin sa ganyan namin na hopefully po ay masubukan ko po in the future. Ayun, pag may audition, pasok ka agad. Sayang yung salamat power po. ng Thank you po boses sa mo. knowledge. And nasabi mo na rin yung acting, di ba, after asawa ng asawa ko, iba ka dun eh, de-glamorize ka dun, amazona ka dun. Namiss mo ba? Namiss mo ba si Joel? Sobra po. Pero hindi lang po si Kuya Joel. Of course, kahit yung director namin, Direk Luis Guillen, kasi ako po, tama po kayo, sobrang layo po sa akin na sawa. It's my first ever kontrabida role. And hindi naman po ako magkakaila na nahirapan po talaga ako sa character. Ang dami ko pong ginawang research para mabuo ko po si Sawa. And sobrang memorable na po yun sa akin. Hindi ko na po yun makakalimutan. Kasi parang bihira lang po mabigyan ng pagkakataon na madirect ka ng isang Luis Guillen. So, pakiramdam ko po talaga nag-masterclass ako. So, yeah. Ano po yun? Sobrang unforgettable po sa akin yung show na yun. Ayun. And now you're back to singing. May bago kang single. Bakit pala hindi ka kasama sa Queendom? Nag-Queendom ka na ba before? Minsan po kinukuha, nung dati po kinukuha lang po nila kaming guests. Pero I think po ang nasa Queendom po kasi talaga ay yung winner and then first runner-up po ng The Clash. Eh ako po ay top 5 lang po kasi ako sa batch namin. Ayun, kaya lang pala. Pero pasok ka rin doon eh. Salamat sa Queendom. Thank you. Ayun, okay. Thank you, Jennifer, ha? Ayun. Medyo ayan. Pag inangkunan kayo. Yan, kay Seb naman tayo. Seb, ikaw you tried acting din, di ba? Yes po. Nakailang teleserye ka na ba? Actually, parang hindi na siya mabibilang talaga ngayon sa kamay. And ngayon po, very grateful ako, very thankful kasi while ongoing ko po yung Shining Inheritance, bigyan po ako ng blessing na makuha po ako para sa mga batang Riles. So, ongoing taping pa rin po kami. So, very happy and thankful kasi dumadami po yung opportunity. So, mga batang Riles kasi ka rin doon. Okay? Good luck. And ito, first single mo ba ito? Second single po. Yes po. Ayun. Kayong dalawa ba, do you write your own song? Alam ko si Jennifer nagsusulat ng songs niya. Nakasulat po ako, pero this single po is written by Lina Mercado. So, ito, yung songs po namin ay pinagkaloob po sa amin, pinagkatiwala ko ng Jeremy Davis.
Ikaw ba, Seth? Do you like your song? Same with Ate Jen. Itong newest single ko naman po is composed by Roxy Fabian under Jimmy Playlist pa rin. And very thankful kami dahil yung process naman po ng paggawa ng kanta nila is andun yung pagiging relatable sa mga experiences namin. So parang napakadali na lang ng proseso. And kapag nire-record na namin siya, nadadagdagan talaga ng more emotions, mas nagkakaroon ng spice yung mga kanta namin. But I tried na rin gumawa ng kanta, pero masasabi ko hindi pa ako nandun sa magandahan level. But eventually I'll be there. Ayun. Okay, thank you. Thank you rin po. Very much. Thank you, Coffee. Maraming salamat, Ruel Mendoza from Pangmasa. Up next, we have questions coming in from Miss Angelica Villanueva of Manila Standard. Hello, good afternoon. First question kay Jennifer. We heard kanina kung paano mo kinanta yung song mo. Sobrang emotional. Ramdam yung feeling na pagkakanta. Saan mo hinuhugot yung inspiration mo to sing every song natin? Okay. Trivia po. We recorded this song almost 2 years ago. Taken pa po ako nun. Tapos, nakakatawa. Surprisingly, sabi ko kay Lina, Mari, hindi naman tama yung kanta mo. Parang nagbilang angel naman yan siya. Tapos, I love my Jimmy Playlist family. Binigyan nila ako ng chance ulit na i-record itong song na to. Kasi feeling po nila, iba na yung emotion na magbibigay ko this time around na meron akong first time experience about the song. So, kung maraming salamat po, kung feeling nyo, kumbaga naitawid po ng maayos yung mensahe ng kanta. But yun, I think, dun po siya nanggagaling is because meron na akong first time experience sa kanta. And I must say na sobrang layo po talaga compare nung kung paano ko siya ginawa at first. And then ngayon na meron na akong personal na experience tungkol dun sa ibig sabihin po yung song. Thank you. Yeah, going to Seth naman, speaking of personal experience, the personal experience mo rin ba itong dati pa? Kasi I read na parang it's a song about love and loss. Kasi nakarelate ka daw dito sa kanta to. Can you talk about it? Thank you. Actually, oo eh. Kaya rin siya, kung pinitch namin yung mga songs na to, ito yung pinaka-dumikit talaga sa akin. Masasabi kong, ba't parang nangyari talaga sa akin itong kanta to? And then looking back, ngayon kasi medyo self-love na ako eh, self-love eh. But looking back, may mga experiences din talaga ako with my previous relationships na tumutugma dito sa kanya. Kasi mag-share na lang rin ako, no? Very personal. But nagkaroon ako ng relationship before na hirap ako mag-move on nun. Na iniisip ko, saan ako nagkamali? Pwede bang ibalik na natin yung dating tayo? And then, narinig ko yung kanta to, and I was like, this is very close to me. But parang bumabalik ako din sa akin, kahit naka-move on naman na ako. And ayun, kaya naging okay naman na yung process, naging mas madali kasi andun yung halo ng feelings and emotions ko before. So, mas nakukuha ko siya or mas nakakanta ko siya ng may sakit. Parang gano'n. Parang sa mga galing sa long-term relationship ba yun? Ikaw na. Kasi long-term relationship yung... long-term relationship, galing daw ba tayo? Opo, long-term. Tsaka yun lang yun talagang naging relationship ko. May I-ask kung gano'n ko tagal yung relationship? More than a decade. Sa'yo, sir. Well, 3 years. May yata pala ako. Thank you so much. Congratulations. Thank you so much. Maraming salamat, Miss Angelica Villanueva of Manila Standard. Ang susunod naman na magtatanong ay si Richard Pagdigawan of Lionheart TV. Hi sir, hi Jen. May share ba kayo coming from the composers kung paano nila ginawa yung song? And paano na punta sa inyo yung song ay pinili ba ng Jimmy Playlist ay kayo pinili? Or may mga pinagpipilian ka? May ka talaga yung personalities? Ako po, ito ay kagaya po na na-mention kanina ni Seb. Ito yung isa sa mga napili namin out of sa mga songs na ipinitch po sa amin ng GMA Movies. And nung pinakinggan ko yung lyrics ng song,
sabi ko dun sa composer kay Rina, kasi masakit talaga yung mga lines na, yung mga words, yung mga lines na in-incorporate na with the song, hugot talaga. So sabi ko kay Rina Mercado, yung composer po nung song ko, sabi ko, Mari, saan mo hugot yung mga ganito? Saan mo, may personal experience ka ba? Kasi bata po yung composer ko, like, I think she's in her early 20s. So, sabi niya wala. Surprisingly, wala siyang personal experience about it. Nakakakuha lang din daw po siya ng inspiration from our friends. Minsan kahit yung mga nakikita niya experience ng mga kakilala niya or mga kaibigan niya. So, yun. And I think, true enough, kasi nung na-experience ko po yun, talagang totoo eh, bawat salita na nandun sa kantang yun. Totoo yung emosyon na inilapad doon sa song na ginawa ni Lulu. So, yun po. For me naman, little story lang regarding dun sa pagpili ko ng kanta, which is yung dati pa. Tinatry namin ng Jimmy Davis na mag-venture into a new type of music or a new genre of music. Compared siya dun sa first single ko, which is Want You. Yung Want You kasi talks more about being in love, na willing ka to sacrifice anything, yung sa sobrang mong pagiging in love sa tao. So yun yung story ng Want You. And ayun nga, napag-usapan na namin ng Jimmy Davis sa kanila Miss Bobby, na try natin mag-venture into different emotion naman, or different feeling. And pitch rin ng mga kanta sa akin. And halos lahat naman dun, very different dun sa feeling and emotions na pinapakita ng Want You. Pero itong dati pa, kaya ako rin talaga siya napili is, as I said po kanina, very close siya sa akin eh. And ibang-iba yung rhythm na very mabagal compared sa Want You. And dito talaga mas na-challenge yung vocal ranges ko dahil halata naman medyo sa speaking voice ko na medyo mababa talaga. Pero nag-enjoy kami sa process na to. And madaming challenges, but at the end, nagkatugma naman. But it's an enjoyable experience and very happy naman ako na ito yung kanta na napunta para sa akin for my second single. Siyempre, napanood namin yung performances ninyo earlier. And parang ang swabe ng pero siyempre, during recording, may mga ipulit, ilang beses, ulit-ulit pa to make it parang perfect. Pero kayo ba, ano yung pinaka naging challenge recording this songs? Jen? I think ang pinaka-challenging part po nung ginawa namin itong song na to. Okay, trivia lang po ulit. Hindi kasi namin alam kung paano po namin tatapusin itong song na to. So, yun, parang ang challenge for us na hanapan siya talaga ng ending. And so parang ilang beses kami yata nag-usap ni Rina and nag-brainstorm kung paano siya tatapusin. And then nagkama po kami ng ganong ending. So yun, I think ganun ako pinangalahirapan. Paano ba natin tatapusin ito? Kasi parang lahat na nag-ending yata nagawa na kasi marami naman po talagang songs na hinahandle. So yun. Siguro sa akin, yung pinaka-naging challenge, siguro nung recording, is naalala ko pa rin mga first few weeks na recording namin dito sa dati pa. Hindi ko makuha yung tamang feelings ng kanta. Kasi nandun pa ako sa phase na, dahil nakamove na ako dun sa mga experiences ko, na hindi ako makarelate pa masyado nung kinakanta ko na. Pero nung pinapakinggan ko, nararamdaman ko nararamdaman ko yung feelings na dapat. Pero mas nahirapan ako sa pag-let out ng tamang emotion for the song. So, maybe it's because dinedeny ko ba na ayoko na balikan yung mga ganong emotions. But eventually, with a lot of practice and live sessions namin nila Miss Bambi, ng Jimmy Playlist, unti-unti namin nakuha. And happy naman ako na, ayun, ganito yung naging result. And now, ayun, release na. So, very excited na ako for tomorrow. Kasi tomorrow yung release date ko. And ito na lang, kahit sabihin nyo, ginawa ko lang sa sarili ng composers, may personal touch pa rin kayo siyempre kasi it's your song, original song. So kayo personally, ano yung masasabi nyo personal touch nyo dito sa mga kanta nyo?
Yung personal touch po, for me, I think, ako lagi ko naman pong sinasabi na ang GMA playlist, I love my GMA playlist family kasi binibigyan po talaga nila kami ng kalayaan na kung magagawin namin yung baso namin with a song. Kahit dun sa first single ko, sinabi ko na gusto ko mag-incorporate ng mga instrumento na talagang dito lang sa atin sa Pilipinas matatagpuan. Grinant naman po nila yung request ko ngayon. And even dito sa aking second single na Di Na Pwede, I think kaya lang din po siya mas personal pa lalo sa akin is, yun, bukod po kasi sa ibig sabihin ng kanta na personal sa akin yung mga nakaraan. Ano rin po itong second single na to, sinubukan namin somehow na baliin yung genre ko. Pero talagang at the end of the day, hinayaan naman po ako ng GMA playlist. Sige, ikaw na bahala kung paano mo nai-interpret with yourself and siguro sa puso ko yung kanta. So, yun. It is always, and always po personal sa akin yung paggawa ng mga kanta ko. With me naman, yung very first pitch nung draft pa lang na itong kanta ko, napag-usapan na namin nila, yun na, yung GMA playlist, na gusto namin mag-venture into new emotion. So, nung first namin narinig ito, naririnig yung lyrics, naririnig yung music, pero hindi ko pa nakikita ko masyado. Doon yung feelings na, pero hindi pa siya yung sobrang grabe talaga na gusto kong ipakita ang feeling. So, nag-usap-usap kami ng mga composer sa GMA playlist, and then we agreed on making this single a bit slower pa. Kasi yun yung parang perception ko kapag gusto mong talagang magsakit. Gusto kong iparamdam sa mga nakikinig na yung bawat lyrics, kahit mabagal, gusto kong damdamin yun. So yun yung gusto kong ipatulong din sa song. And with the help of GMA playlist lang rin, ayun na, parang na-perfect na namin yun eh. And then nabigyan pa nila ako ng freedom dun sa mga timbre, sa mga high pitches. At first, naghahalo-halo pa kami kung saan talaga ako pupunta dahil meron kami mga notes na hindi rin makuha, but eventually, nag-reach na rin kami sa tama talaga ng pitch. So, very thankful talaga ako sa GMA playlist family. Kasi without them, hindi ako magkakaroon ng second single ngayon and mag-venture out into a different genre of music. And thank you. Thank you, congrats. Thank you po. Thank you po. And thank you so much, Richard Paglikawan of Flying Heart TV. Ang susunod naman na magtatanong from our members of the press, I see Mr. Alan Policarpio of Philippine Daily Inquirer. Hi, good afternoon. So, I read na ati kang football player din, tama ba? So, parang sa kwento naman paano ka napunta sa music? Paano yung naging transition? Good question yun. Siguro buong childhood ko kasi I've been a very athletic kid. Very competitive ako when it comes to any type of competition. And na-incorporate ko siya sa sports eh. But siguro masasabi ko yung transition ko from being athletic into the music field naman is, I would say, nakakuha ko ng inspiration from my family members. Siguro, ikakwento ko na rin sa inyo, tito ko po kasi si Harry Santos. I don't know if yes po. And parang naging traditional thing na po ng family namin na every time na magagather po kami, hindi po mawawala yung karaoke. So, andun yung hobby ng singing, even though I wasn't really focusing pa doon dahil mas more into football ako. And then eventually, mas naging comfortable ako na itong susingin. Mas naging outward expression ko sa pagkanta na wala yung pagkahiya ko dahil before naiisip ko na hindi pa ako ganun kagaling. And then, I think nung pandemic ko, dahil andun yung boredom natin lahat na nasa bahay lang. Nag-try ako mag-cover for the first time. Nag-cover ako, nag-post ako sa TikTok, sa Instagram, sa YouTube as well. And then doon ko na nakuha yung confidence na kaya ko palang sumabay sa pagkanta. Ayun. Doon na naman comment ng Tito Harry mo. Ngayong singer ka na rin and also sa GMA din. Very happy naman siya. Actually, nagulat siya nung nag-audition ako for Sparkle. Kasi nakikita niya naman ngayon, may confidence siya sa akin. But mas nag-overflow lang kasi yung perception nila sa akin na athlete ako. Na football talaga yung focus ko. So nung nalaman nila, very happy sila kasi ito, parang matutuloy yung generation natin in entertainment, you know? So nung nalaman nilang nakapasa ako sa Sparkle,
grabe yung tutok sa akin ng Tito Harry ko. Like, pumunta ako sa bahay nila, nag-record kami ng mga kanta. Tapos kapag may mga events kami for GMA playlist nung during pandemic, which is online pa lahat ko rin. Kami nag-record nun for our promos pa. So, very happy naman ako dahil full-on support. Hanggang ngayon pa rin full-on support ng mga Tito at Tita ko, especially si Tito Harry. And, ayun, very thankful naman. Very thankful. Hindi mo siya tinatry convince na bumalik or kumanta ulit. Maybe you do, mag-record under GMA playlist. Actually, matagal ko na siyang gusto i-convince. Sabi ko, Tito, baka naman, mag-guesting tayo sa ganito nila. Kahit tayong dalawa, bonding na rin natin yun. Pero I would say na medyo busy pa siya sa mga personal ganap niya. So siguro naghahanap na lang kami ng time or ng magandang event talaga na makapag-perform kami talaga. Thank you. And for Jennifer naman, since naka-experience ka na rin mag-acting, is that something na gusto mo pang i-pursue o ano yung pinaka-ma-enjoy mo sa kanya? Definitely po. Yung acting, actually parang mas madalas nga po kung uma-acting ngayon kaysa kumanta. Parang mas actress ako ngayon kaysa mas singer. Actually yung recent role ko po sa asawa ng asawa ko na sa Sawa, nung na-experience ko magkontrabida and ma-experience ko talaga gumawa ng character na sobrang layo sa akin, parang mas nainganyo po ako talaga na kumbaga mas i-explore pa siya. And just recent, tsaka very supportive din po ang ating Sparkle family. And of course, yung aming training department sila Miss Anna. Talagang sila rin yung nag-encourage sa amin na playing ganito, mag-audition ka sa ganito. So yeah, bukod po sa singing ko, very much focused din naman po ako ngayon sa ating acting. Continuous pa rin po yung mga trainings and yung mga guestings natin sa ating mga kapuso shows. Pero nung nagsisimula ka pa lang sumali sa mga singing contest like sa The Clash, nag-imagine mo ba na you would end up sa doing so? Hindi po. Sobrang wala po kasi bago po pumasok ng GMA, wala po akong background sa acting at all. Kahit sa mga, di ba yung usually po sa schools natin, nung high school, nung college, may mga play, hindi rin ako involved po sa mga ganon-ganon. So, talagang nung pumasok ako sa pag-arte, nung nag-GMA po ako, first ko nga po experience kay Miss Anna sa workshop. So, naalala ko po yung first day ng workshop ko. I was so lost. Sabi ko talaga sa sarili ko, parang hindi yata para sa akin po. Parang tumaas ko yung respeto ko sa mga artista kasi na-realize ko po, ang hirap ng craft. Tsaka talagang proseso po talaga siya. Minsan nga po, since parang ibalanan po ako, minsan nung hindi kami nagtitake, katabi ko si Barbie Fortesa, sabi ko, Maria, ang hirap pala ng trabaho na to. No? Sabi ko, pang matalino pala to. Sabi niya, oo, kasi like, bukod po sa hukukod ka kasi talaga sa can either be your experience or sa mga taong nakakasama mo. Ano talaga, kailangan mong himayin yung detalye ng character na gagawin mo. So, mahirap po siyang proseso. Siguro maswerte lang po ako talaga na ang GMA, ang Sparkle, nagbibigay po sa amin ng ganitong pribilehiyo na talagang merong mga pa-workshop, pa-training, na talaga nabigyan po ako ng pagkakataon na matutunan siya. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you po. Thank you so much, Mr. Alan Policarpio of Philippine Daily Inquirer. Up next naman, we have John Bueno of Kumagka. Hi guys. Hello po. Well, siguro natanong na nila yung most of the questions about the songs and everything else. I'd like to ask you somehow like a personal question. Since nabanggit nyo kanina, earlier, na you needed to have that certain emotion to be able to accomplish the songs that you sang earlier. Siguro dun sa part na yun, I'd like to ask you, yung first love ninyo, na? What do you think was the reason that you fell in love with them? And what did you learn from that last relationship? Pang red mats na to. Asem. Ano kay Sem? What do you? Wow. Both of you, please. First love question. Oh, grabe. Yeah. Why did you fall in love with them first? And when you had your previous relationship,
So ano to Seth? Choice, emotional obligation. Ang obligation ko ngayon is, ano, nakamubuan na ako eh. Siguro first love ko, bakit nga ba siya yung napili ko? I would say it's because nakikita ko na madami akong natututunan sa akin. Feeling ko, growing up kasi masyado ako yung dependent sa family ko, sa parents ko, na medyo hirap ako maging independent. So I think why I love that first love person is kasi nakikita ko sa kanya makaka-experience ako ng mga activities, mga stuff sa buhay na alam ko sa kanya ko lang mararamdaman. And ang dami ko rin naman natutunan sa kanya. She was smart, she was very independent, so ang dami ko natutunan sa kanya. But ang pinaka-lesson siguro makukuha ko dun sa previous relationship ko na yun is before you love someone else, make sure to love yourself first. Yun talaga yun. Yun talaga siya for me. Hindi ko man sinasabi na parang something, pero mas maganda talaga na alam mo muna kung ano yung standards mo, alam mo kung ano ba talaga yung para sa'yo, paano mo mag-commit. Kaya, yeah, for me, self-love is very important, yes. Alright, sa'yo naman tayo. Paano po na in love? Yes, Sa tao first. ngayon? Hindi ko kasi alam kila Seth ngayon. Wow! Ako po kasi parang wala kasi ako iba talaga yung experience mo ko dun sa naging past kong relationship. And kung paano na in love, actually para po sa akin misteryo pa din. Kasi feeling ko, hindi mo rin talaga masasabi kung kanino ka nafo-fall, I think. And ano ba yung next question? Kasi misteryo sa akin yun talaga, yung kung paano ka nafo-fall. So siguro, yung ngayon na lang na siguro nasa dating stage ulit ako. Wow. Siguro, wow! Siguro yung nare-realize ko lang so far sa phase na to. Yun, hindi mo nga nasasabi kung kanino ka I think na-attract, but siguro you can qualify. You can qualify kung sino yung gusto mong makasama talaga. Like kung gaano kayo compatible, and then kung ano yung sa dating phase, kung ano yung mga feelings mo, yung mga preferences mo about the relationship. So, siguro yun po sa akin so far. Ayun. Si Seth kasi namin na yata nakating. Uy! Ano ba? But at this stage, would you say that, sorry, nawawala yung mic. Ayaw ko tatanong sa akin. Oo, Would you say at this stage that you were hurt with that last relationship? And did you really learn a lot from it because of that? Ako po, personally, kung hurt, opo naman. Kasi devastated. It was almost half. Kulang pala yung word na hurt na. Ano ba? Well, sige, I'll be completely honest about it. Kasi natuto rin naman po ako talaga. It was almost half of my life. Yes, of course. That relationship. So, ang dami ko rin naman po talagang nabaon from there. And, it is something na I never thought back then na talagang mag-i-end. So, nahirapan din naman po ako talagang i-let go siya. And, kung natutunan ko po, madami. And I think sa pinakamagandang natutunan ko now, nakalet go ako fully nung mahal ko na ulit yung sarili ko. Wow. And, parang mas dun naging klaro sa akin kung ano yung mas prefer ko, kung ano yung mas deserve ko, kung ano yung mas gusto ko. And currently, parang sa mga pinagpapasalamatan ko po na kinailangan ko pagdaanan yun. Kasi ngayon na nandito ako sa season na to, mas nakilala ko rin po talaga yung sarili ko. Parang ang dami kong nagawa itong nakaraang taon na hindi ko akalain nung past version ko na kaya ko pala siya talaga gawin. So I am more rather grateful po dun sa naging experience na yun. Oo, masakit siya, unforgettable siya, and hindi ko na siya, talagang nandun na yun, nakabaka ko na yun. Pero pinagpapasalamat ko rin po yung experience na yun. Kasi totoo naman pinagtibay din po ako nun. How about you? Would you admit that you really did get hurt with that relationship?
Ako, I would say yes. Devastated. Wow. Yeah, hurt rin naman ako kasi siya yung first kong girlfriend talaga. So, child probably mga first year high school magkakilala na kami until first year college. So, kaya ako ganun. And masasabi ko na masakit siya para sa akin dahil ang hirap ng transition dahil mag-isa na ako ulit. Yung ganun. Parang sayang, parang may enjoy sana natin itong dalawa. Pero yun nga, ako na lang pala mag-isa. So ang hirap ng stage na yun. Actually, mas saktan ako dun sa after effect ng breakup rather than the breakup itself. And ayun, kaya... What did you learn from that? Ano? What did you learn from that? Na akala ko independent na ako dahil nakamit ako ng independent person. Pero ayun, dependent pa rin pala ako sa mga experiences with other people. And ayun, ilang years ako nakalipas? I think 4 years na yata nakalipas ng past relationship ko. Masasabi ko na I'm happier here now kasi ang dami ko na experience alone na kahit alam kong takot ako gawin ito before, wala akong choice kundi gawin ito kasi alam kong makakabuti naman ito para sa life ko. At masasabi ko na naranasan ko ito. So yeah, very happy naman ako. And thank you for being so honest with that. Aside from that, I'd like to ask you, plan ng GMA playlist, like what's gonna happen like in the next few days or weeks? Do you have plans to perform elsewhere? What's gonna happen? Can you tell us? May online ano ba kayo or yeah, where are you gonna promote the songs? Ayun, of course, meron po kami magiging mga promotion. So far, magkakaroon po kami ng live performances namin sa GMA playlist. And also, letters and music. Yes. Okay. Yes po. So yun, may mga nakaline na po na guesting na gano'n, radio guestings. So yeah, we will be very much excited po syempre na ma-share itong bagong song namin with everybody. Alright. Good luck and thank you. Thank you. so much. Congratulations. Congratulations. Thank you. Thank you so much for asking away John Bueno of Kumagkao. Moving forward, we have here Mr. Alan Sancon from Stars Photo. Hello, congratulations. Thank you po. Nabagbagang aming daan sa iyong mga kanta. Thank you po. Yung question related to your song, parang sa'yo kasi parang sinabi mong hindi na pwede, diba? Hindi na po talaga pwede. Kailan mo masasabi in your personal life na hindi na talaga pwede? Lalo na your parang parang sabi mo galing ka sa long-term relationship. Yes, po. Paano mo masasabi on your personal self na hindi na talaga pwede? Isa po sa pinaka-natutunan ko from that relationship is dapat talaga mag-set tayo talaga ng boundaries. Ako, ever since naman, nag-yes sa boundaries. Dapat talaga may boundaries. Hindi, totoo. Ever since po, deal breaker sa akin talaga, number 1, ang cheating, physical and emotional abuse, I think. So, yun. Hindi na talaga pwede kapag na-cross talaga yung line mo. And siguro, isa yun sa mga dapat talaga nating, isa po yun sa mga naging take away ko talaga from that relationship. Respeto mo rin kasi yun sa sarili mo, na hindi dapat mawala, regardless kahit sino man ang kasama mo. Ayun po. Related. Yeah. Kaya pala, feel na kanta kanina dahil. Kasalanan ako, uy! Kay Seb naman, parang dati pa. Kumbaga, how do you see yung dati mong life sa life mo ngayon being an artist? Sabi mo, you're an athlete before, diba? Now you're an entertainer, parang Actually, feeling ko, kung titignan ako ng past self ko ngayon, siguro 16 years old me, kung titingin siya kung nasan ako, siguro magtataka yun. Bakit ang layo mo? Hindi ka naman namin na-expect na, yun yan, mag-showbiz, or kakanta-kanta ngayon, mas mag-artista, mag-acting. But I would say na he's very proud of me. Yeah. Kasi, yun yung pinakatakot namin, or takot ko before, is mag-try ng something na bago. Dahil ako personally, masasabi ko na sobrang comfortable ako dun sa maliit kong box na ayaw ko nang umalis dun dahil happy na ako dito ayaw ko nang maka-experience ng iba, ayaw ko na pinasok na something else. So I would say proud na proud siya sa akin ngayon dahil I'm trying this
hindi ko nga ina-expect na magkakaroon ako ng press con for my newest single. Kaya very thankful ako. Thank you po talaga sa mga pumunta po dito. Nabigyan niyo kami ng time. And yeah, I would just say na very proud siya sa akin ngayon. Proud na rin ako dahil sa mga decisions na ginawa ko before. Yung comfort zone yung sinasabi mo, no? Yes. You go out from your box, di ba? Yung second question ko to both of you, karamihan kasi sa mga singer yun, kumbaga nag-dive sila into acting, di ba? Kayo, how do you use yung inyong skills and singing sa pagiging actor nyo? Kumbaga mas malaking factor ba na mas magaling kayong actor or singer because you're an actor or you're a singer? Siguro sa akin, dahil nga nag-venture into acting na rin ako, masasabi ko nakatulong ang aking pagkanta dahil I look at scripts as a form of rhythm. So kasi di ba dahil sa pagkanta, mahaba yan mahabang linyahan yan. So minsan mahirap mag-memorize and something. So na-incorporate ko yung pagkanta ko dun sa pag-memorize ng script. Binibigyan ko ng tono yung pagbigkas ko. And I also incorporate feelings, which is nagagawa ko rin dun sa kanta, from acting to singing naman. Kasi before, kanta lang ako ng kanta wala na lang yung feelings ko. Gumigirit na ako without any flavor. Yung parang gano'n. So, ayun, I think nagiging corresponding ba? Or nagiging relative naman siya sa isa't isa. And yeah, I think yun yung masasabi kong naging benefit ng singing and acting ko. Jennifer. Ako po, sobrang laking bagay po na natulong sa akin ng aking, sa pagkanta ko lalo. Kasi, paano ko pa siya marirelate? Para po kasi sa akin, ang pinaka ibig sabihin po na pagiging isang singer is makawit namin yung mensahe ng bawat kanta kakantahin namin. And, hindi naman talaga lahat din ng kanta ang ibinibigay sa amin or kinakanta namin. Every personal kami experience. It's the same with yung mga characters din na ginagawa namin. Most especially yung pinaka-recent ko sa asawa ko. Sobrang layo po sa akin. So, sobrang natulungan po ako ng acting. Kasi ako din po ngayon, pag tinitignan ko na yung bawat kanta na ginagawa ko ngayon, tinitignan ko siya as a script. Like, kung paano ko ba ito marirelate sa sarili ko, lalo na pag sobrang layo po sa akin. Paano ko ba siya hahanapin? Ano bang significance or ano bang parang pinaka-mensahe ng song na to na nagre-resonate with me? Paano ko siya itatawid? And yun, parang mas ganun ko rin po kasi ganun ko rin po tinitignan yung pag-arte ko. And kaya po siya parang mas naging nakatulong pa nga po, rather. And yeah, iba lang din po talaga, I think, yung atake kapag personal sa'yo, kapag may personal kang experience sa bate. Pero regardless, hindi naman po kami maghihinto dun sa parang pinaka-purpose po namin na maibigay and maitawid yung mensahe ng kanta, tsaka ng kahit ng mga roles na ginagawa po namin. So, hope to hear your song sa mga teleserye. Salamat po. So medyo mga pang teleserye yung dating ng mga songs. Thank you. Congratulations. Thank you po. Thank you. Maraming salamat, Mr. Alan Sancon from Stars Photog. The next person who will ask from our dearest members of the press is Nas Tabares. Hello, sa mga love questions kanina, sa state ng puso nyo ngayon, what makes a good love song for you? Mas gusto nyo ba yung mga yung falling in love type or yung mga masasakit? Sige, ako na. Siguro pagdating sa love song, medyo ako not looking. Ganun ako when it comes to relationships. Not looking but welcome naman kung gusto mong pumasok sa buhay ko. But when it comes to love song, gusto kong maka-feel ng yakap sa kanta. Gusto kong maka-feel ng yakap na parang, ay, nakakapagpahinga ako sa kantang to. Yung ganun type of love. Kasi para sa akin, wala na ako dun sa mga type of love na puro pa-flex lang, labas tayo sa ganito, labas na naman tayo bukas, or kaya yung, dapat ganito gawin mo, yung mga romantic type of love. Kasi if ever man magkaroon ako ng new relationship, kung dumating man yung gawan ko, ang gusto ko sana ang maramdaman sa kanya is, I can be who I want to be. And ayokong ma-feel na parang nagpepeke ako. Tapos gusto ko na pag nakikita ko siya, rather than
masistress ako na, okay ba ako sa itsura niya? Presentable ba ako? Okay ba yung pagpupuntahan namin? Hindi. Kumbaga gusto ko yung ma-feel sa kanya na unang tingin ko pa lang sa kanya, parang yung pagod ko ng buong buwan nawala dahil okay na ako na nakita ko. So, ganun type of love, yung hinahanap ko. And pati rin sa kanta, ganun talaga yung gusto kong makarinig na kanta. Soothing, very chill, very comfortable. Ayun, pero siguro pag hindi ako makatulog sa gabi, doon na ako nakikinig ng mga heartbreak songs na wala. Parang trip-trip lang, para lang ma-feel kung umiiyak pa ba talaga ako. So yeah, ayun naman siya sa akin. So, linawin ko na po ulit yung question. Ano po yung mas prefer namin? Kung love song or hugot song? Tama po ba? And kinasan po yung state namin doon ngayon? Okay. Ako, personally, parang ang hirap pong mamili kung between love song at ano. Kasi pareho naman tayo talagang nakaka-relate. And surprisingly, nung pinagdaanan ko po yung heartbreak ko na yun, madami pa ng heartbroken. Kasi, well, minsan po pa nagsistream din ako ng live. Minsan kasi kumakanta rin po ako through lives. Na nakakatawa na ang dami pa ng heartbroken na nakaka-relate. Kaya parang marami tayong good songs. Kasi marami pala talagang marami pala talagang nag-heal, marami pala talagang nag-move on. Pero if you were to ask me, ang hirap para sa akin kung love song or hugot song yun. Kasi in all total fairness, yung mga hugot songs na yun, nag-i-inspire din naman talaga ako sa kanila. And nakakaramdam din naman ako talaga ng comfort sa mga kantang yun. And dun sa mga love songs naman, nakaka-inspire ulit magmahal. And as much as masarap tumanggap ng pagmamahal, masarap din talagang magmahal. And feeling ko innate na po na parte na yun ng pagkatao natin eh. Na talagang hindi tayo magsasawa talagang magbigay ng love kahit ilang beses tayo mag-fail or masaktan. So yun, hindi ko po masagot kung hugot song or love song. Pero yung state ko ngayon, siguro inspirational song. Wow, wala pala sa option. And ang second question, sa journey nyo as a singer, sino yung pinaka-masasabi nyo na pinaka-nakatulong sa inyo? And why? Journey as a singer. Journey sa pagiging singer po, well, marami kasi talaga influence. Of course, nandiyan na po sila Miss Lani, Miss Aducha, sila, syempre Miss Regine, hindi naman po mawawala talaga sa mga genre po namin. And of course, mga Beyonce. Pero pinaka-nakatulong, kami-kami din po yung mga nakakasama mo rin talaga sa industriya. Kasi parang kami-kami rin po yung parang nakakapagbigay din, kumbaga, ng inspirasyon sa bawat isa. Uy, ang galing naman yung ganito. Na, okay palang gawin yun. Talagang, yung journey po namin kung nasan kami ngayon, in all total fairness, thank you Lord, lahat ng taong nakasama namin sa journey na yun, natulungan din naman po talaga kami. And naging inspirasyon and na-influence din naman po talaga kami in some way para mabuo namin yung music na meron kami currently. For me naman, siguro masasabi ko inspiration. When it comes to singing, I would say it would be my uncles sila Tito Harry talaga, and yung mga kapatid na. Kasi before pa lang ako sumama sa showbiz, parang naririnig na nila na meron akong talent for singing or for entertainment in general. Nakikita na nila yun. Mga bata pa lang ako, parang pinapasapak na ako. Ito yung mic, kantahin mo yan, mataas, gano'n. So, tinatry ko na lang tinatry. Pero kahit alam ko sa sarili ko na hindi pa ako confident, sila talaga nagpo-push sa akin. And, ayun, syempre, hindi naman mawawala dito yung sila Miss Bambi, sila Miss Rocky, sa GMA playlist na tumulong po sa amin talaga. Dahil ako naalala ko pa yung first experience ko, recording my very first single, which is yung Want You on the GMA playlist. Masasabi ko nun na sobrang insecure ako sa boses ko. As in, sobrang hindi ko talaga alam kung para sa akin yung pagkanta noon. Kasi hindi ko pa nakikita yung sarili ko na gano'n eh. Parang puro doubts pa lang. But syempre with the help of Miss Rocky, sila Miss Banks, sila Ate Mads, sila Ate Maggie, unti-unti ko nakuha yung confidence na nakukuha ko yung assurance na okay lang magkamali basta hindi ka susuko sa ginagawa mo. Kasi nandiyan na ako eh, di ba? Hindi man lahat nabibigyan ng opportunity. And yun, thankful rin ako sa mga nakasama ko sa workshops. Ayun, kay Ate Jen actually. Very thankful ako kay Ate Jen eh. Kasi
Oh, hindi, totoo to. Kasi kapag pupunta ako sa mga recording sessions ko or kaya sa mga workshops, makikita ko sila Ate Jen, sila Mitzi, yung mga kasama namin sa GMA Playlist. Feeling ko minsan naliliit ako eh. Kasi feeling ko, ay, ang taas nila Ate Jen, gano'n. Pero ayun si Ate Jen, isa siya dun sa mga kasama ko sa workshop na nakapagbigay sa akin ng comfort. Parang gano'n, na komportable. Maging okay na lang din, naglalaro na tayo dito. Kasi pressure sa hindi mo masyado. So sila yung mga tumulong talaga sa akin, mag-loosen up. Gano'n, kapag nagre-record. Kaya very thankful kay Ate Jen. Sorry po, natatawa kasi shoutout po sa coach namin, si Miss Bobby. Sobrang supportive, nandyan po siya ngayon. So, from our GMA Playlist family team, thank you so much, guys. Ayun, siguro, ayun, sa inspiration naman sa mga artists, masasabi ko ngayon, lagi ko pinapakinggan sila Abby, sila Arthur Neri, kasi doon ko nakikita mas bumabagay yung boses ko kasi sobrang suwabe talaga ng mga pakinggan yung mga kanta. So, ayun, yun lang po. Thank you. Thank you po. Maraming salamat, Nas Tabares. Kayo saan niyo ilulugar ang sarili niyo sa dami ng mga artists na binibigyan ng break ng GMA7. Seth? For me, alam ko rin naman na madami talaga magagaling na talent dito sa Sparkle, eh, no? Makikita mo rin talaga, and may inspire ka sa mga stories nila, tapos mamumove ka sa mga vocal ranges nila. So, ako kasi, as much as possible, ayoko siya makita as a type of competition na parang dapat pagalingan ng boses. Pero I would see it as motivation and inspiration na parang gusto ko sana eventually, no, makasama ko sila kumanta. And siguro malulugar ko yung sarili ko, not in a sense na kung nasan ako sa industry, but I would say, malulugar ko na lang yung sarili ko doon sa mga tao gusto kong maramdaman yung mga kanta ko. So, rather than may levels to singing or sa mga status in singing, mas gusto ko na lang ilugar yung sarili ko sa mga taong tamang listeners for my genre of music. So, na tipong gano'n. Tipong ano ng mga music? Gusto ko talaga mag-focus sa love eh. Ibang-iba talaga yung love na genre for me. Dahil I could say na yun yung pinaka-expressive side ko. Very caring kasi talaga ako as a person. And iba talaga ako magpakita ng pagmamahal. Parang all out na rin. Ganun. So gusto kong maparamdam din sa mga makikinig sa akin. Parang dahil may love sa iyo sa mga sinabi. Oo. Pero yun na nga, nabanggit mo yung nakaka-inspire sa sino yung particular sa mga GMA7 na tingin nakaka-inspire sa'yo? Pwede masasabi natin may influence sa'yo? May pinaka-influence talaga. Si Ate Jen eh. Doon siya sa list ko ng mga inspirations. Kasi parang nag-eklayan lang tayo dyan, di ba? Tingin mo sa wala dito. Siguro lalo na sa mga masasabing medyo established na. Siguro si Kuya Anthony Rosado. Oo. Kasi ibang-iba talaga yung hanga ko sa kanya, especially nung nag-theater na rin siya, nag-musical theater, sabi ko, ibang nasa yung ranges ni Kuya Anthony. And isa rin siya sa una kong mga nakasama nung sa GMA Playlist pa lang, yung packaging pa lang ng mga new artists. And isa siya sa parang hinangaan ko nun nung first time ko siya makasama kumanta. And masasabi ko na, ang galing na itong Kuya Anthony, ibang-iba yung timbre ng boses na. So, siya yung masasabi kong naging inspiration ko ngayon sa pagkanta ko. So, eventually, pwede mo rin pasukin. Open ka rin sa theater. Yes naman po. Yes naman po. May experience ka na ba? Yes po, yes po. Ano yun? Previously po, nakasama po ako sa Tanghalang Mandaluyong, which is it's a theater organization sa Mandaluyong po siya. Tapos nabilang po ako sa theater play nila na hindi kasi ako tapos, which is about the effects, or not even the effects, pero yung mga pinagdaanan ng mga estudyante. So it serves as an inspiration for students para alam nila kung ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin para mas maging successful sila sa lives nila. So ayun, very thankful naman ako. It's a drama theater play. So it relies more on heavy scenes talaga. So hopefully soon enough, maka-experience naman ako ng theatrical play na may musical ko. Sana umabot pa ng West End or Broadway, di ba? Sana. Oo, malay mo naman. Yes, okay. Good luck, ha. How about sa iyo, Jerry? Doon ka nila sa unang
ang challenging po ng question, saan lulugar? Medyo totoo po yun na marami po talaga singers in this generation. And talagang, ang Philippines po kasi, singing country po kasi talaga tayo eh. Ang dami talagang magagaling dito po sa atin. And sobrang happy na din po ako na yung OPM talaga natin eh. Talaga naman po, grabe, sobrang grabe yung OPM ngayon talaga. Boom na boom po siya. Kung saan po lulugar, siguro po isa sa mga natutunan ko so far sa industry at sa pag-arte, dito sa ginagawa po namin trabaho. Kahit na pare-pareho po kami nagsina kumakanta or pare-pareho kami aktor, iba pa rin po talaga yung, for me, yung nabibigay mo dun sa bawat kanta or bawat role na gagawin mo. So, kumbaga, I think, dito po pumapasok yung artistry ng bawat isa. So, kunyari po si Seb, kahit na may kapareho siyang genre, iba pa rin po yung mabibigay ni Seb dun sa kanta na yun. Kahit nakapareho niya po ng halos ng genre yung artist na yun. So, ang akin lang po siguro, kung saan kami lulugar, siguro mas rather grateful na lang po ako na isa po ako sa nabigyan ng ganitong pagkakataon na at least lahat po or maibigay ko yung what I can offer as an artist dito sa tao po. So, yun. Saan lulugar, I think isa po ako sa mga options na pwede nilang kung makaka-resonate ba sila sa ino-offer ko, kung makaka-relate po ba sila, siguro nandun po ako. Oh. Pero at least nasubukan mo rin, nagka-acting ka rin, di ba? Yes po. Oo, may character talaga rin yung face. Paggulat mo, pagpasok ko kanina, akala ko kasi nadilus ka rin. Oo, nakaupo doon, di ba? Oo, pwede kayo magkapatid yun na din. At umaarte ka na rin din talaga. Yes, nabanggit mo sobrang paghanga mo sa mga artista na itatawid at nagagawa nila yung ganong klaseng profession. Pero naniniwala ka rin ba or na-challenge ka sa sinasabi din na mga magagaling na singer, magaling umarte? May kasabihan po ba gano'n? Oo. Sinasabi ng karamihan ko. Ako po kasi, ngayon po na na-experience ko siya, hindi naman po kasi talaga malayo para po sa akin. Kasi parehong emotion po kasi yung puhunan eh. Pag kumakanta ka, eventually, kailangan mo rin naman talaga hugutin yun sa'yo. Sa bawat character din na gagawin mo, hugutin mo rin naman yun talaga sa personal mo. So, kung may ganun man pong kasabihan, hindi ko mo masasabi na kaya ako nakaka-arte ngayon ay dahil singer ako. Kasi to tell you honestly, nung unang-una po akong sumabak sa pag-arte, feeling ko po, hindi ako marunong. Feeling ko, hindi ko siya kayang gawin. Pakiramdam ko, hindi siya para sa akin. So, siguro po, ganito na lang. Masasabi ko po na parang lahat po talaga ay makukuha sa tiyaga. And masasabi ko po na kung marunong naman na po akong umarte siguro ngayon, nakuha ko po siya talaga sa tiyaga. Pinaghirapan ko rin po talaga siya. Siyempre, nagsisimula naman din talaga sa ganun. Yes po. Oo, Jen. Pero kamusta na ba ngayon? Tuloy-tuloy pa rin, swerte din ninyo. Yes po. Maraming salamat of course sa aming management at of course sa GMA. Kasi talagang patuloy pa naman po kami talaga nabibigyan ng pagkakataon na mapabilang sa mga GMA shows po. So, just recently, after ko po ng asawa, nagkaroon din po ako ng pagkakataon na mapabilang sa Abot Kamay. And ngayon po, guest din po tayo sa Attorney Matias. So, yeah. So, tuloy-tuloy din yung pag-arte. Opo. Pero anong priority mo talaga? Perfect time frame. Parang kaya naman po i-juggle both. Opo, if given an offer, kung pareho po may pagkakataon sa both singing and acting, nabutin ko po pareho. Kasi, alam ko po ever since passion ko na talaga ang pagkanta. Pero, pwede pala yun na magkaroon ka pa ulit ng panibagong passion. And I'm also currently very passionate about acting. So, yeah, pareho po yun nagpapaligaya sa akin. So, gusto ko po silang gawin pareho. Thank you. Thank you. Tapos yung role mo sa asawa? Yes po. Okay. Thank you. Thank you, bro. Maraming salamat, Gorgula of PEP. And let's once again call on MJ De Leon of glitz.ph to ask away questions for Seth and Jennifer. Hello, fun question na lang. One question lang for me. If you will describe your holiday, like your experience this holiday, through a Christmas song,
what is it? At paano nyo siya i-interpret? Yun lang. Yun lang, pero mahirap pala siya. No? Wait lang. Christmas song. Okay. Christmas song? Ay, hindi yan sa akin. Siguro ako meron na yata ako. Meron na yata akong Christmas song na masasabi kong in spirit of mine. Siguro ito yung kanta ni Justin Bieber, Mistletoe. I don't know, kasi very childhood song ko yun. Naalala ko every time na magpapasko sa amin, kakanta ako ng ganun. But bakit nga po Mistletoe yung nararamdaman ko ngayon? Kasi very chill lang ako ngayon eh. No? Very welcoming, very heartwarming, gano'n. Parang masasabi ko kasi na kaya ko magbigay ng warm hugs ngayong Pasko. Parang gusto ko magbigay ng comfort, gano'n. And kasi yung kanta ngayon, every time na pinapakinggan mo siya, it's very soothing. Hindi siya yung typical na Christmas song na upbeat na parang mabilisan na bass eh, gano'n eh. So, so paano mo siya i-interpret? It's the most beautiful time of year. Life's so sweet, spending so much tears. I could be playing in a winter song, but I will be under the mistletoe with you, shawty with you, shawty with you, under the mistletoe. Thank you, si Jen naman. Ako po, sa question nyo na yun, isang song lang yung nag-resonate sa akin, tapos di ko pa alam kung ano yung title. yung line na, I'll be home for Christmas, I'll be home for Christmas. Sobrang nag-resonate siya with me, with your question, kasi around this time last year, yung heartbroken ako actually. And sabi ko nga, gusto kong bawiin yung Pasko sa sarili ko this time around. And I think the biggest takeaway ko rin talaga this year is, in as much as may mga partner tayo, may family tayo, and we treat them as home, at the end of the day, ang pinaka-home mo pala talaga ay ang sarili mo. Ako talaga ang home ko. So yun yung pinaka-biggest takeaway ko. So I think yun yung parang theme song ko this Christmas. I am truly home with myself. I am truly home this Christmas. So yun po. Thank you. Thank you. Thank you po.